ang harapan dito sa case to face to face to face. Narito po ang nagrereklamo, si Nanay Elsie at Dayan. At ang inirereklamo naman ay si Rowena at Rodel. Kuya Alan, naghalo na yung issue sa renta, aminin natin, nagka-personalan na rin ng konti. Fast forward tayo. So ano makakatanggap-tanggap sa inyo na outcome, Ate Elsie? Ang gusto ko na lang mangyari kasi sa tagal ho, mag-quits na lang kami. May utang, ako sa kanila, may utang siya sa akin, quits na lang ho. Kayo naman, pag binayaran kayo ng 120, tapos palugid na lang para umalis. Yes po. Okay. Paano yung gastos na dun sa tinayo nyo? Yun nga po kaya naging mas masalimuot eh. Kasi gusto nilang mangyari, iwan yung bahay doon, sa kanila yon. Tapos umalis kami, which is hindi ayaw ng mama ko, iiwan yun, bayaran ninyo. Doon lalong nagkagulo nung ayaw nilang bayaran yun kasi nga nalakihan sila. Pero para sa inyo, bayaran lang yung 120, tapos na. Tapos gigibain po namin yung bahay. Tapos lilipat na lang kayo. Yes po. Okay. Tanong po, ibebenta nyo yung lupa para rentahan? Hindi po, para sa anak ko lang yun. Sasabihin ko sana kasi kung ibebenta din at pareho naman yung presyo, baka magkaayos. Ito ang legal remedies nyo, ha? Pag nag-file sila ng ejectment, tatagal ng konti, pero eventually, lupa nila yon. Pero, kung talagang may utang sila sa inyo, mababayaran kayo. Pero kung may utang din kayo sa kanila, mapapaalis din kayo at ima-minus yung utang niya sa utang ninyo. Pero, gagastos kayo sa abogado. Kung ako naman po abogado niyo, Ate Elsie, ang sasabihin ko naman, unang-una, yun nga, kukuha ka ng abogado. Pag nag-file ka ng ejectment, hindi mabilis yun. Theoretically, summary proceedings, kaya theoretically, ibig sabihin, Kuya Boy, summary proceedings, hindi na yung may witness-witness, yung papel-papel. Affidavit nila, kung ano man ang ebidensya, ikakabit, titingnan ng judge yan. Pero marami pa kasing proseso yan, kaya pwede rin tumagal yan. Kailangan nyo patunayan na yung utang is really 144,000. Kasi nga, magte-testimony din si Rodel na kubo yun, pinayagan yun. Maglalaban pa kayo sa korte noon. Ang mabilis is yung tinatawag na small claim court. Dito, basta't mas mababa sa 1 million, pwede kayo magsingilan sa korte. So, sisingilin mo sila sa tingin yung utang, sisingilin nyo kayo, at pag nagdesisyon ng korte, susundin nyo, nakakabit na yung usapan dun sa lupa. Ibig sabihin, hindi na kayo magfa-file ng ejectment. Either kayo magkakaso na bayaran yung 120 o kayo magsasabing sila may utang ganyan, magde-decide yan. Pag nag-decide, kung pabor sa inyo, magbayad kayo ng 120 bago sila umalis. Kung pabor sa kanila, alis na kayo. Kasi yung sa barangay, wala silang karapatan na mag-final decision na pipilitin kayo. So, ang sa barangay, pagka nag-decide sila at nag-agree kayo, good, hindi na kayo pupuntang korte. Pag hindi kayo nagkasundo sa barangay, magsa-certificate sila na wala na silang magawa, pwede na kayong pumunta sa korte. Linawin ko lang po yung sinasabi ni Rowena at saka ni Rodel na 60,000 lang daw po yung binabayad namin, which is not. Kasi nilapag po, nilupon sa table, 120,000. Ngayon, kaya po siya naging 60,000 kasi ang desisyon po nilupon is 60,000 mismo nung harapan namin and 60,000 pag-alis nila. After 3 months. Kaya wala po itong pirma kasi Hindi nila pag-iisipan tinanggap. pa daw po nila. Oo. You can read. Yeah, kasi binawi nyo na yung offer. Kasi sila, tatanggapin pa rin yung 120. Pero simula nun, binago nyo na eh. Sinabi nyo ha, hindi nyo tatanggapin magbayad ng 120 kasi may utang din sila ng 140 sa inyo. Kahit marisolba natin kung 60-120, hindi pa rin natin mariresolba. Kasi kahit sabihin nila, sige, tama kayo, 120. Ayaw nyo na ibayad yung 120, di ba? Kuya Alan, isang paglilinaw lang din siguro. Sa ilalim po ng civil code natin, hindi po natin pwedeng pilitin ang mga creditors, yung mga nagpautang, na magbayad yung mga nangutang na partial lang. So, decision yun ng nagpautang kung tatanggapin ba nila na installment yan or partial lang. Ang makaka-extinguish lang ng obligation, ibig sabihin, yung makakatapos lang ng utang nyo is kapag buong binayaran. Kung hindi nila tinanggap, ang dapat nyong ginawa, hinulog nyo yon sa kinonsign nyo sa korte. Eto korte, eto 120, ayaw nilang tanggapin. Okay. Kasi kung iniwan nyo sa korte, 60 lang, pwede na sabihin sa korte, kita nyo, 60 lang eh.
may moral influence kasi yung barangay eh. Yes. So naniwala din sila sa barangay na pwedeng 60-60 and then tingin ko kaya in-advise nung barangay yon. Minsan kasi meron 120, 3 months alis na ako. After 3 months, ayaw umalis. Ayaw, yun nga po. Kaya lang ang problema nga, nasa human experience yun, wala sa batas. Gusto ko, mag-quits na lang kami. Quits na lang. Or kasi natatawa sila, magbabayad po kaming 120, sige, ako pong ano. Pero yung natitira magbabayad kayo sa amin. Bakit hindi ka magbabayad? Wala nang libre tira. That's illegal squatting, Rodel. Nung una binabayad nila, sinasabi nila is 120. Pero nung hindi tinanggap ng ang nanay ko, ng kapatid ko, dahil half lang yung ibibigay nila, so hindi nagbayad. Ngayon, nakaisip sila ng paraan. Lately, naisip nila, si Rodel nakatira doon. Sabihin natin, illegal squatting siya. Kumputin natin kung magkano yung utang, ang pagtira niya doon, saka natin i-quits. Sir, pinabarangay po nila ako. Ang lumalabas lang lagi sa bibig nila is, magbayad ka ng utang mo na 140,000 mga ganon. O kaya sabi mo sa mga kapatid mo na quits tayo. Ang habol lang talaga nila is quits, yung utang. Sir Alan, excuse me po. Una pa lang, Rodel, nakita nung nanay ko yung bahay, sinita na kayo. Si Mang Ruben ang nagsabi sa kay mama na, andyan na yung bahay, Mars, uupa na lang siya. Alam mo magkano gusto niyong amount? 1,000 per month. Nagagalit nga ako, pumayag mama ko. Hindi pa rin kayo nagbayad, Rodel. Kailan yon? Kailan yun, ma? Okay hindi mo nga maalala kasi wala. More or less lang, more or less. Di ba? Nakikita nung klase. Nung sinabi yung 1,000 na lang, Ano ka, wag ka magpalit ng personalidad na sa TV ka. was that 12 Okay. years ago or hindi naman? Kailan, ano bang year Hindi na yun? ma-recall eh. Nakalimutan ko ano. Basta sabi ko sa kanila, magbayad na lang sila. 2012 po siya tumira eh, Kaya ako 2012. binabanggit yon kasi kung from the start, malinaw yung usapan. Dito, eto renta. Yes po. Dito, ganyan. Here and here, hindi ako matatakot magsabi ng, Rodel, sorry, mali kayo. Pero ang problema, dinidispute nila eh. Ang sinasabi nga nila, alam nyo naman na may kubo, alam nyo may bahay, hindi naman nyo sila siningel, so later on nyo na lang siningel. Hindi po. In fact, di ba, kailan yung 120 sa barangay? At 2020 po. Oh. So as late as 2020, parang willing kayo, wag silang singilin at bayaran ng 120. Hindi po, magbabayad pa rin po sila. Magbabayad kami sa Magbabayad kanila. din sila? Yes, Di, sisingilin sinabihan pa ko rin po yung namin nanay sila. niya. Sinabihan ko Magbabayad nanay pa rin niya. Kasi hiwalay yung bahay na yon. Iwalay ko yung bahay na magulang sa kanya. Hindi namin sila sisingilin. again, yung ganito, iikot lang tayo, Ayaw madadagdagan, lang kasi mababawasan talagang lang. magbayad eh. Pupunta to sa korte. Yes po. Unang-una, kahit sabihin ko sa inyo ngayon, pirmahan kayo, sumunod kayo sa akin. Unang-una, papayag ba kayo? Tingin ko, hindi. Pangalawa, kahit pumayag kayo, eto yung mga kaso na pag nag-decide akong tama po sila, bayad kayong 120, pupunta ka pa rin sa korte. Kayo naman, pag sinabi kong sandali lang, quits kayo, yung mga kapatid nyo naman hindi susunod kasi ang tingin nyo, mali ako doon. That's precisely why we have the courts. That's why nga, sa Pilipinas, walang jury system. Ang sistema natin, judge, kasi yung judge, naka-training yan at walang pakialam yan sa politika, sa sentimento, sa ano. Ang judge, naka-train yan, tingin pa lang, totoo sinasabi ni Elsie. Nagsisungaling si Elsie dito. Totoo yan sinabi, nasan yung papel? Sabi mo hindi, nasan yung papel? Duda ako sa papel, nasan si Lupon? Lupon, punta ka dito, ano Di ba? So, yun ang training ng judge. From where I sit right now, Kuya Boy, masyadong malayo para maghilahan sa aregluhan eh. Dito, quits. Dito may utang na 120. Ako po honestly, gusto ko po makipag-usap ng maayos. Pero yung attitude kasi nila, hindi ganun eh. Ngayon nga lang kitang-kita na eh. Tahimik kami sila, talagang gigil sila eh. Maraming beses na paulit-ulit na okay kami, pero sila talaga naghihiyaw, nagmumura. Sa akin po ano lang, bayaran ng 120, bigyan kami ng palugit, kakalimutan namin lahat ng ginawa nila. Babayaran ko 120. Paano yung utang mo sa akin Tignan mo, ayaw 144? tumigil. Pag illegal squat mo sa lupa ko. Hindi kasi... Walang paalam yun, hindi kita dinimanda. Kasi hindi ako gano'n, kasi may pinagsamahan kami ng nanay mo. Ang gusto ko mag-usap na lang tayo, ayaw ko na yung dimandahan. That's why nga, in the confines sana ng korte, kasi ang korte din may coercive powers. Ibig sabihin, alam mo, sinabi ng korte, hindi, si ganito may utang kay ganyan. Ayaw niyo magbayad. So, halimbawa, kung sabihin ng korte, kayo may utang, pwede sabihin ng korte, kung may pera sa bangko yan, kunin. Pwede sabihin ng korte, paalisin na yan sa lupa. Baliktad. Pag sinabing sila may utang, pwede sabihin ng korte, sige, kung hindi kayo magbayad, property niya, ibenta yung property na yan. May coercive, yung korte, power set. Tayo at barangay, wala. But we can help you. Diba? And then get to the small claims court.
Saan ba yung small claims court na yan matatagpuan? Sa Hall of Justice usually. Sa civil cases po, ang nagde-determine po ay yung kung saan nakatira yung mga nagre-reklamo, yung mga So pupunta partido. sila doon sa... Sa first level court, Metropolitan Trial Courts, kung saan Quezon City po kayo, ano? Yes, po. So sa Metropolitan Trial Court po At na. alalayan ng ating mga abogado. Hindi man natin na-resolba ang problema, pero marami ho tayong napulot na aral. Maraming salamat sa inyong tiwala. Maraming salamat, Rodel at Rowena. Nanay, maraming salamat. Dayan, maraming salamat. Magbabalik po ang... Matapos magharap sa programa, sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang pamilya Bernal at pamilya Sapico sa lupon ng kanilang barangay para magkaroon ng bagong kasunduan. So far, may maliliit na problema, pero kayang ma-areglo at mapagkasundo. Ang aming tungkulin po ay maging mapayapa ang pagkakasundo ng bawat naghahain ng suliranin sa amin. Malaking tulong din sa amin yun kasi para ma-finalize nga yung problema namin. Though ayaw nila na sumipot kami magkapatid, ginawa ko pa rin yun bilang panganay na anak para nga masettle na yung problema namin, na which is sana nga matapos na ngayon. Bagamat hindi pa rin ganap na naresolba ang alitan ng dalawang pamilya, nagkaroon naman sila ng bagong kasunduan tungkol sa bayaran. Ang pinayo ng kapatid niya, yung nasa CFA na 120,000, mag-meet na lang sa gitna. Na kung sakali naman, hanggang magkano? Baka hindi pumayag sa 60,000. O hanggang magkano ba ang kaya nyo? Naitanong naman. Pumayag naman na hanggang 70,000 daw. Marami pong salamat kay Sir Alan, kay Tito Boy po na nakipag-usap at i-counsel kami that time kasi malaking tulong sa amin yun, pareho kami magkapatid. Mas na-enlighten kami na maging makapagpatawad man kung ano man yung naging problema namin. Though willing naman talaga kami na maayos yun. Yun nga lang talaga nandito kami sa point na to. Pero maraming salamat po ulit kay Sir Alan tsaka kay Sir